Noong siya'y kabataan, nag-aral siya sa isang paaralan ng mga mahihirap na bata at natuto ng pagbabasa, pagsusulat at relihiyosong katekismo. Naging masigasig siya sa paglilingkod sa simbahan, lalo na sa altar. San Juan de la Cruz, Saint John of the Cross. Si San Juan de la Cruz ay ipinanganak noong Hunyo 24, 1542 sa Fonteveros, isang maliit na bayan sa Espanya. Ang kanyang tunay na pangalan ay Juan de Yepes y Alvarez. Siya ay anak ni na Gonzalo de Yepes at Catalina Alvarez. Bata pa lamang si Juan nang mamatay ang kanyang ama, kaya't lumaki siya sa kahirapan kasama ang kanyang ina at mga kapatid. Sa kabila ng kanilang kalagayan, pinalaki siya ng kanyang ina na may malalim na pananampalataya. Noong siya'y kabataan, nag-aral siya sa isang paaralan ng mga mahihirap na bata at natuto ng pagbasa, pagsulat at relihiyosong katekismo. Naging masigasig siya sa paglilingkod sa simbahan, lalo na sa altar. Sa kanyang kabataan, sumali siya sa Carmelite Order at pinili ang pangalang Juan de la Cruz bilang tanda ng kanyang ganap na pagtatalaga sa Diyos. Pagkatapos, ipinadala siya sa Universidad ng Salamanca, isa sa mga tanyag na sentro ng edukasyon sa Espanya. Doon ay nagpakadalubhasa siya sa teolohiya at banal na kasulatan. Noong 1567, nakilala ni San Juan si Santa Teresa ng Avila na nagsasagawa ng reforma ng mga Karmelita upang ibalik ang mahigpit na disiplina, kahirapan at malalim na pananalangin. Naniniwala si San Juan sa layunin ni Santa Teresa at sumama sa kanya sa kilusang ito. Kasama si Teresa, itinatag nila ang Discalced Carmelites, mga Karmelita na walang sapin sa paa, na naglalayong mamuhay ng payak, mahirap at ganap na nakatuon sa Diyos. Dahil sa kanyang pagsuporta sa reforma, maraming tumutol sa kanya noong 1577. Siya ay dinakip at ikinulong ng kanyang kapwa Carmelite na tumutol sa pagbabago. Sa loob ng halos 9 na buwan ng pagkakakulong, siya ay pinahirapan, ginutom at pinalo. Ngunit sa kabila ng kahirapan, doon niya isinulat ang ilan sa kanyang mga pinakadakilang tula at mistikong akda, kabilang ang Kantiko Espiritual Canticle ng mga bahagi ng Noche Oscura del Alma, Dark Night of the Soul. Nakawala siya mula sa bilangguan sa pamagitan ng mapanganib na pagtakas. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang kanyang ministeryo sa reforma at nagturo ng espiritual na buhay sa maraming komunidad ng mga Karmelita. Ang mga isinulat ni San Juan ay kabilang sa pinakamahalagang literatura
sa larangan ng mistisismo at espiritualidad, kabilang sa kanyang mga tanyag na akda ang Ascent of Mount Carmel, pag-akyat sa bundok ng Carmel, paglalarawan sa daan ng paglilinis ng kaluluwa upang makalapit sa Diyos. Dark Night of the Soul, gabi ng dilim ng kaluluwa, pagpapaliwanag sa mahirap na yugto ng pananampalataya kung saan parang iniwan ng Diyos ang kaluluwa, ngunit ito'y daan tungo sa mas malalim na pag-ibig sa Kanya. Spiritual Canticle, spiritual na awit, isang mistikong tula na nagsasaad ng pag-ibig ng kaluluwa sa Diyos. Living Flame of Love, nabubuhay na liyab ng pag-ibig, paglalarawan ng ganap na pakikipag-isa ng kaluluwa sa Diyos. Ang kanyang turo ay nakatuon una sa pag-ibig sa Diyos. Ang lahat ng bagay sa mundo ay walang kabuluhan kung hindi ito magdadala sa atin tungo sa Diyos. Ikalawa, pagsasakripisyo at pagpapakasakit. Ang tunay na daan sa kabanalan ay dumadaan sa krus ng pagtitiis. Marcos Kabanata 8, talatang 35 hanggang 36. Ang sinumang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Sapagkat ano nga ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Isang mahalagang hakbang sa espiritual na buhay kung saan nililinis ng Diyos ang kaluluwa upang maging karapat-dapat sa kanyang liwanag. Kabanatang 1, talatang 2 hanggang 4. Mga kapatid, magala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Juan Kabanata 14, talatang 21. Pakikipag-isa sa Diyos. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Ang pinakamataas na layunin ng tao ay ang ganap na pakikipag-isa ng kaluluwa sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-ibig. Noong huling bahagi ng kanyang buhay, ipinagpatuloy ni San Juan ang kanyang ministeryo bilang guro at tagapagpayo ng mga relihiyoso. Ngunit hindi rin siya nakaligtas sa mga pag-uusig at pagtutol mula sa ilan sa kanyang kapwa relihiyoso. Siya ay namatay noong Disyembre 14, 1571 sa Obida, sa edad na 49. Ang kanyang kamatayan ay puno ng kabanalan at kapayapaan. Noong 1726,
ipinahayag siyang santo ni Papa Benedicto XIII. Noong 1926, ipinahayag siyang doktor ng simbahan dahil sa kanyang napakalalim na mga tungkol sa mitisismo at espiritual na buhay. Si San Juan de la Cruz ay patron ng mga mistikong teologo, makata at mga taong dumaraan sa espiritual na paghihirap. Aral mula kay Juan de la Cruz. Ang buhay ni San Juan ay nagtuturo na ang landas patungo sa Diyos ay hindi madali. May mga kadiliman, pagdurusa at pagsubok, ngunit ito ay mga hakbang na kinakailangan upang tuluyang mapalapit at makaisa ang Diyos. Ang kanyang mga salita ay nagpapaalala sa dapit hapon ng ating buhay, tayo ay huhusgahan ayon sa pag-ibig. San Juan de la Cruz. Mateo, Kabanatang 25, talatang 37 hanggang 40. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak na mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Nawa na pagpala po kayo ng bidyong ito, at kung kayo po ay na-bless, please like, share, and subscribe sa ating pong channel. At pakiclick na rin po ng ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na videos. Maraming salamat po. God bless us all.